Sa previous episode, si Vil ay isang estudyante sa isang prestihiyosong paaralan kung saan ito ay paaralan ng mga mago. Lahat ng mga estudyante dito ay may kakayahan sa mahika maliban na lamang kay Vil na tanging espada lamang ang alam niya. Nakakaranas si Vil ng mga pambubuli dala na rin sa wala siyang kakayahan sa mahika, subalit isang araw ang isa sa kanyang mga bully ay nakarinig na pupunta si Vil sa dungeon para patayin ang isang halimaw at makakuha ng credit. Dahil sa ayaw niyang manatili si Vil sa paaralan ay gumawa siya ng hakbang at maunahan ito. Pumasok sila sa dungeon kasama ang kasamahan niya para patayin ang halimaw, kaso sa kasamaang palad ay mabilis lamang silang tinalo nito at buti na lang ay dumating si Vil sa mismong lugar at niligtas ang bully. Doon ay sinampal siya ng katotohanan dahil sa nakita niya mismo kung gaano kalakas si Vil. At sa pagpapatuloy, samantala sa pinakamataas na bahagi ng tore ng mga mage, makikita si Elfie na nakaupo at nang dumating ang kanyang katulong ay napansin niyang natutulog si Elfie kaya't tinapik siya ng malakas ni Saris at ito ang kanyang tagapangasiwa, at sinabihan si Elfie na wala siyang ginagawa kundi matulog at manood mula sa itaas. Alam ni Saris sa kanyang isip na ang batang ito ay nagkukunwaring mabait ngunit lahat ng ito ay palabas lamang at ang kanyang mahika ay walang kwenta. Tinanong ni Elfie kung ano ang pakay ni Saris doon at ipinaliwanag nito na dinala niya ang mga kandidato na pinili ng mga taga-suri at sa kanilang lahat, si Julius Rainberg ang itinuturing na pinakamahusay na kandidato. Si Julius ay nagdudulot na ng ingay sa malaking festival ng mahika at sa tingin ni Saris, maaaring si Julius na ang maging susunod na pinuno at nang marinig ito ni Elfie, sinabi niyang kung totoo ang lahat ng ito ay sumasang-ayon siya kay Saris. Balik sa gitna ng Coliseum kung saan binanggit ng tagapagsalita na ang Chrome Attack ay nasa rurok na at tama siya, dahil ang makakakuha ng korona ay siguradong magwawagi at pinuri ni Julius ang ating bida sa pagdating hanggang dito, ngunit tinawag din siyang walang kwenta at sinabi na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung umatras si Vil, dahil alam niyang may utang na loob siya dito. Ngunit kahit gaano kalaki ang kanyang tagumpay kung hindi niya lubos na mapapahiya si Vil ay hindi siya magiging masaya. Sa wakas isinuot ng ating bida ang kanyang salamin at ipinahayag na hindi siya susuko hanggang sa humingi ng tawad si Julius at ang iba pa. Naiinis sila sa sinabi niya at tinawag siyang walang silbi sa mahika, isang simpleng dagalang siya na pampalipas oras at lumikha ng malaking ulap ng usok ang kalaban, at inisip ni Vil na susunggaban ng kalaban ang pagkakataong ito para umatake. Ngunit ay narinig niya lamang ang mga yabag at galaw at inisip niya na ang plano ni Julius ay palibutan siya ng 3 tao. Habang tumatakbo siya ay nakatanggap siya ng 3 atake na kanyang naiwasan at tumalon siya sa direksyon na akala niyang kinaroroonan ni Julius. Ngunit isang pang-4 na yelo ang tumama sa kanya at tinanong siya ni Julius kung ano ang ginagawa niya at ipinapaalala na hindi pa siya gumagalaw. Nagulat si Vil pati na rin ang propesor na si Edward at ang buong madla. Ngunit bago pa man makapag-isip si Vil ay lumitaw ang pang-4 na Julius at natanto niyang hindi ito ilusyon at kilala niya ang mahika na iyon, ngunit bago pa man siya makalayo ay pinasabog ni Julius ang isa sa kanyang mga kopya na nasa harap ni Vil na nagresulta sa pagkakakulong ng malaking bahagi ng katawan ni Vil sa yelo. Kilala ng mga propesor na sina Warner at Edward ang mahika na ito dahil isa ito sa mga lihim na sining ng mahika na nilikha ng henyo na si Elaria. Ito ay kilala bilang Elarswaz at isa sa 2 mahika ng obra maestra ni Elfie. Ang spell na ito ay nagpapahintulot sa gumagamit na lumikha ng mga kopya ng yelo ng sarili niya. Galit na galit si Vil at tinanong si Julius kung paano niya nagamit ang mahika ni Elfie at tumawa si Julius at sinabi niyang likas lang ito sa kanya at natutunan niya ang lihim na spell na ito sa pamamagitan ng sariling pag-aaral, kahit na hindi pa lubos ay ipinagmalaki niyang nakakasabay na siya sa isang magia bander. Idinagdag din niya na si Alice ay hindi naman kahanga-hanga at balang araw ay ipapahiya niya si Elfie sa lahat, na lalo pang nagpagalit kay Vil at dahil sa matinding galit ay binasag ni Vil ang yelo gamit ang puwersa at umatake kay Julius. Ngunit patuloy lang si Julius sa pagbato ng mga bloke ng yelo sa kanya at habang ang kanyang mga kopya ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan at nakakapaggamit din ng mahika. Pinapalibutan nila si Vil ng 3 kopya at gamit ang kanyang bareta. Ikinulong ni Julius si Vil sa isang hola na hindi niya matakasan at di pa dito natatapos ang lahat. Ginamit ni Julius ang mahika upang magpatawag ng isang napakalaking bloke ng yelo na tumama kay Vil. Dahil dito ay ipinahayag ng tagapagsalita at ng propesor na si Edward na si Julius Rainberg ang nanalo, nang hindi man lang gumagalaw ng kahit isang hakbang at isang ideal na galaw para sa isang mago.
ipinagmamalaki ni Julius ang kanyang tagumpay gamit ang bareta bilang mikropono at tinanong ang mga taga-suri kung ano ang masasabi nila. Ipinahayag din niya na ginamit niya ang lihim na spell ni Alva Spina, na nagpapataas sa kanyang kakayahan sa yelo at ipinakita na siya ang magiging tagapagmana ni Elfie at dahil dito, na-shock ang mga tagahanga lalo na ang mga kababaihan na humanga na hindi lang sa kanyang galing kundi pati na rin sa kanyang hitsura. Ngunit alam niya na ginawa lang ito ni Julius para magpa-impress at ginamit niya ang kanyang mga kasama upang ipakita ang kanyang kakayahan. Nagpatuloy ang labanan at habang nag-aalab sa galit si Julius ay tumakas si Vil sa yelo at binabalikan siya ng buo. Bagamat nasugatan, sinabi ni Vil na ang mahika ng yelo ni Julius ay tumulong sa kanya upang malamig ang ulo niya. Inamin din ni Vil na madali siyang nawawala sa sarili kapag may kinalaman kay Elfie na lalong nagpainit ng ulo ni Julius, na agad bumato ng 3 bloke ng yelo kay Vil. Naiwasan niya ang mga ito at sinabi niya kay Julius na ang spell na Ars was niya ay hindi perpekto, na nagpatindi sa galit ni Julius at ipinaliwanag ni Professor Edward na si Vil ay nagkukubli sa likod ng sunod-sunod na mga atake, at umatake mula sa itaas na tulad ng dati niyang ginawa sa nakaraang laban. Ang mga kopya ni Julius ay unti-unting nag-crack at nalaman ni Vil na kontrolado ni Julius ang mga ito gamit ang kanyang mga kasama bilang suporta. Sinigawan ni Vil si Julius na sinasabing hindi niya kayang mapapantayan si Alvas. Sa tore ay sinabi ni Saris kay Elfie na hindi si Julius ang gusto niyang maging tagapagmana kundi ang isang swordsman na tiyak niyang tinutukoy ay si Vil. Patuloy na tinatalakay niya kay Julius na ang Ars was ay hindi perpekto at dahil kailangan nito ng tuloy-tuloy na kontrol, kaya't masyadong umasa si Julius sa kanyang mga kasama upang makontrol ang spell. Habang sinasalubong ni Will ang mga atake ni Julius gamit ang kanyang espada, sinabi niya na hindi kayang pagharian ni Julius ang Ars was na lalo pang nagpataas ng galit ni Julius. Sinubukan ni Julius na magpataw ng maraming pampasabog na bulaklak ng yelo ngunit walang nagawa ang mga ito kay Will. Si Julius na may 4 na clone sa paligid niya ay nagtanong kung paano natukoy ni Will ang totoong Julius, at ipinaliwanag ni Vil na ang temperatura ng Ars was ay kabaligtaran ng gumagamit nito na sa karaniwang -36 hanggang -37 degrees Celsius, at minsan ay mas mababa pa. Ang malamig na enerhiya ng spell na iyon ay hindi perpekto at ito ay tumataas, na nagreresulta sa pagbuo ng mga kristal ng yelo sa ilalim ng mga paa ng mga gumagamit nito, tulad ng sa mga Frostwalkers at tama nga si Vil dahil iyon din ang nangyayari ngayon sa mga kopya ni Julius. Nagagalit si Julius at nagtatanong kung paano nagawa ng isang walang talento na tao tulad ni Vil na mas kilalanin ang spell na iyon kaysa sa kanya. Sa wakas ay walang nagawa si Vil kundi ipaliwanag na siya at si Elfie ay mga kaibigan mula pagkabata. Dahil parehong ulila ay lumaki sila sa iisang ampunan kaya't kilala niya ng husto ang mahika nito, ngunit hindi lang iyon doon ay pinag-aralan din niya ang mahika dahil hinahangaan niya ito, kahit na hindi niya kailanman nalampasan si Elfie. Sa tore, sinabi ni Elfie habang nakatingin kay Vil na ang lahat ng mga alaala at pagsusumikap nila ay hindi nasasayang, ngumiti siya ng malayo kay Vil na ngayon ay itinaas ang kanyang espada kay Julius, na sinasabing alam niya ang lahat ng lakas at kahinaan ng mahika ni Elfie. Galit na galit si Julius na tinawag itong lihim na mahika ng isang Magia Bander, at sinabing hindi kailanman ito malalampasan ng isang walang talento at sa kanyang desperasyon, nagbitaw siya ng isa pang bloke ng yelo ngunit hindi na ito nakaapekto kay Vil. Gayunpaman ay kinilala ni Vil si Julius bilang isang natatanging tao dahil siya ang unang mago na nagawa ang mahika ni Elfie, ngunit ipinaliwanag niya na si Elfie ay lumikha ng Ars was noong siya ay 2 taong gulang pa lamang, na nagdulot ng malaking gulat kay Julius. Lumalapit si Vil na parang isang tunay na macho at ipinaliwanag na ang spell ay hindi perpekto at maraming kahinaan. Ipinakita lamang ni Julius na siya ay bulag sa katotohanan na lalo pang nagpatroma sa kanya. Naalala ni Julius ang kanyang kasiyahan noong una niyang natutunan ang spell ngunit ngayon ay nararamdaman niyang wala siyang kwenta. Sa matinding galit ay pinalaya niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at lumikha ng hindi lang 4 kundi 8 kopya ng sarili niya. Sumisigaw siya na huwag siyang maliitin at naghanda ng maraming mahika ng bloke ng yelo para matalo si Vil sa pamamagitan ng bilang ng kanyang kopya. Nagpatuloy si Will sa pag-iwas sa mga atake at madali niyang tinanggal ang mga kopya ni Julius. Sa kanyang desperasyon ay sinubukan ni Julius na tumakbo kaso hindi ito naging sapat at si Will ay nagpatuloy sa pagwasak ng mga kopya habang patuloy na iniiwasan ang mga atake.
hanggang sa natagpuan niya ang tunay na Julius at binigyan ito ng isang matinding suntok na nagpapabagsak sa kanya. Nagulat ang buong madla pati na rin ang tagapagsalita na sumigaw na si Vil ay natalo si Julius na isang henyo na may higit sa 10,000 credits, kahit wala siyang talento sa mahika at habang nagdiriwang ang lahat ay nakatingin sila mula sa malayo at binanggit ang pangalan ni Vil bago siya umalis. Ngunit ang tagapagsalita ay hindi mapigil at sinabing ito ay isang kamangha-manghang palabas at ngayon ay wala nang makakapigil pa kay Vil na makuha ang korona. Subalit sa kasamaang palad para kay Vil ay may isang tao na malapit sa malaking premyo at ito ang elf na may berdeng buhok, na nagsabing habang sila ay nag-aaway ay kinuha niya na ang premyo dahil sa ganoon nga ang takbo ng Chrome Attack. Nang makita ito ay natuwa ang tagapagsalita dahil alam niyang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang ipon, at hindi rin makapaniwala ang madla na pati na rin si Vil na nagkaroon ng malaking twist sa malaking event na ito. Sinabi ng tagapagsalita na ang mga champion ng Chrome Attack ay ang Squad 12 ng Wiggle, habang sa malayo ay sinabi ni Saris kay Elfie na natapos na ang Chrome Attack. Depresyon ang bumabalot sa may kulay celeste na buhok, dahil hindi nanalo si Vil at tinanong niya ang kanyang katulong kung mayroong spell upang baguhin ang nakaraan o burahin ang mga alaala. Sinabi ni Saris na maaaring may ilang mga ipinagbabawal na spell ngunit hindi niya papayagan itong gamitin ni Elfie. Sinubukan ni Elfie na sigawan si Vil na hindi niya ginagawa ang mga kopya para siya inisin, kundi para mas mapansin siya at sa loob ng Coliseum habang nagdiriwang ang lahat, si Shin ay hindi masaya at nagulat na natalo ni Vil si Julius at umalis siya at ipinangako na siya ang tatalo kay Vil. Samantala ay lumapit si Colette kay Vil na masaya na ligtas siya at hindi mahalaga kung nawala ang korona. Alam ni Will na tama siya at dahil natupad niya ang kanyang pangako habang sinasabi ito, itinaas ni Vil ang kanyang kamay patungo sa tore kung saan naroon si Elfie. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.